ayaw natin kumuha ng property na babahain agad. Kasi again, nagsisimula nga tayo, tapos sisirain ba natin yung pangalan natin? Treehouse. Tayo mismo, pag tinignan natin yung property, di ba, pag tumindig tayo, kung tayo yung bibili, bibilin ba natin to? Yun ang isa sa prinsipyo natin, na kung ano yung sinabi natin, di ba, we mean what we say what we mean. Ang ahente mo, mukhang pera, nagkakapalitak-palitak. Sobrang Pag swerte sila natin. maging greedy, kasi pag naging greedy sila, mas mahihirapan pumasok ng pera. Pag marami kang pera, ang lakas ng energy ng pera. Money is energy. Ayaw mo man siyang ilabas, kusa yan lalabas. Oh, contrary sa pinaniniwalaan ng karamihan, 'di ba? Sabi, the more you receive, yan, dapat ipunin kasi wala tayong madudukot. Pero di nila alam na the more that we give, the more na we receive, bumabalik talaga siya eh. Tapos yung maluwag ka sa loob mo, Oo, yung na, pagkita. na hindi masama, puro sama ng loob. Kaya sa akin, nakakalusot yung mga first timer. Pero, sabi ko nga, isang beses lang yan. Kasi pag yan, inabuso nyo at nakaramdam kami ng hindi rin maganda, pa rin kasi yung energy nun eh. Marami na akong nabarag na mga abusado. Yung mga tipo, punta lang ng bahay pag nangangailangan sila. Palabigay tayo di ba? Pero wag naman abusado. Kasi marami na akong nabara talaga sa part na yan, na nandito ka lang, may kailangan ka. Nung kami ang isang beses na ngailangan sa'yo, isang beses Nababayaran lang. naman yung araw mo. Nababayaran ka naman namin. May dahilan ka kagad para hindi ka dumating. Hello! Welcome sa third episode ng Treehouse Podcast. Ako nga pala si Kowi. And I'm Cheat. And I'm Sir Bong. Okay, so pag-isapan muna natin. Wala tayong masyadong topic ngayon, pero may bisita tayo. Papakilala ka namin mamaya, ha? Sister Daisy. Pero mag-react muna tayo doon sa second episode. Medyo naging hot topic doon yung diploma o diskarte. Yung diploma at diskarte natin doon. Kasi iba-iba naman tayo ng sagot eh. Siyempre. Doon sa akin, yung sa tinumbok nilang downwards. Oo nga. Diba? Ano masasabi mo? Papansin ka din kasi, boss. Hindi kasi, siyempre, bilang isang di ba? Mahina nga ako sa math, kaya hindi ako marunong magsalita. Ganon? Oo naman. Mababash ka na naman yan. Hindi, paliwanag ko lang naman kasi, kanya-kanya po tayo kasing kung kuro-kuro, o yung mga gusto sa buhay. Yun naman po para sa akin na. Tama. Hindi naman sa lahat. Siyempre, anin mo yung pinag-aaral ko yung anak ko, di ba? Sa gano'n, tapos ako hindi. Yung sa naranasan ko lang kasi, na ako talaga hindi nakatapos. Yun lang naman talaga. Kaya lang, siyempre, sa dami nung nag-comments, sari-sari na yung batuhan eh. Oo nga. Lang nakakatawa lang talaga yun. Yung iba masyado na personal yung bato ng komento, no? Makakapikon. Buti pa kay Ma'am Chid, mayroong isang nag-react. Pero nakakatawa. Hindi dapat sasagutin ko to eh. Pero sagutin natin kasama kayo. Ang sabi niya, sabi kasi ni Ma'am Chid, ano sagot mo doon, Ma'am Chid? Sa diploma o diskarte? Diploma, tsaka diskarte. Kasi para may backup. May backup, oo. Okay. So dito may nag-comment. Sabi niya, aanhin mo ang diploma kung ang mag-a-apply pangit, mataba, maitim, maliit. Laging hinahanap ang good pleasing personality. Bakit nga ganun? Napansin ko din yan eh. Bakit nga ganun? Hindi naman sa physical appearance lang ang pleasing personality. O sige, Hindi lang- explain natin. Hindi lang naman sa itim ng batok yan. May chocolate batok daw. Grabe yun, no? Oo. Pero bakit nga ganun, Ma'am Cheat? Kasi ikaw, halimbawa, sige, relate natin ang konti sa Tomboy Philippines. Segue yung Tomboy Philippines, ano? Pero, di ba? Ako lang ganyan ng Tomboy Philippines. Oh, nung yabang na naman. Pero, di ba, ang hanap mo agad doon, 5'2", pataas, with good, pleasing personality. Bakit palagi mo nilalagay yun? Walang good pleasing person. Sabi ko, good looking. Okay ka mo? Oh. Pero kasama din yun, syempre, sa Oo. pleasing personality. Kasi kasama ka nag-audition, di ba? Okay. Di ba, nag-audition tayo. Pogi ba lahat ng nag-audition? Hindi. Hindi. Pero, Sabihin. lahat ng talent nila, chinek namin isa-isa. Di ba? Oh, Yung okay. talent, at saka pag binatuhan mo ng tanong, mabilis sumagot. So, kasama doon yung pleasing personality. Oo, kasama yun doon. Hindi porket pangit ka at maitim ka at maliit ka.
wala ka ng pleasing personality. Oo. Hindi totoo. Parang ano, pwede sumagot po. Ay! Ayan nga pala, butik na namin. Gusto ko lang din Butik ano, na sa namin. pleasing personality, parang nagbe-base din yung character tsaka yung personality, nagko-combine. Tama. Kaya sa pagsagot, di ba? Tsaka sa talent din ko. Okay. Pakilala mo na nga to. Okay. At kasama po natin pala isa sa loyalista natin, naging property consultant at yun nga, loyalistang ahente natin. Since day one, promise, no? Nung nagsisimula pa lang tayo, isa talaga siya sa tumulong sa atin, si Daisy Francisco. Ano ba? Daisy, Oh, yun. Daisy Francisco. Eh kasi, di ba parang naban yung... Opo, na lang kasi yung account ko ngayon, di ba? mag-hello ka muna sa mga Hello, ano natin. I'm yan. Daisy Francisco from Treehouse Real Estate and Ventures. Yung tulad ng, napag-uusapan lang din natin yung pleasing personality kasi ako yung may hawak ng mga agents. Okay. Kasi sabi ko, mag-ayos-ayos. Kasi meron kami agent sa bungik, meron kami agent na gulo-gulo buhok. Ito, kapal-kapal ng salamin nito. Kapal lang salamin, ang kapal lang kilay. Kita mo naman ngayon, nagkikilay na. Ngayon, sabi ko kasi sa kanila, mag-ayos-ayos sila para pagkatiwalaan din sila ng tao. Ewan ko, ganun eh. So, Wala yun, tayong yung magagawa eh. Nandun tayo sa mundo ng, dapat maayos ka. anong judgmental dito? Ano ba yan? Minin na natin. Oo. Tsaka paano kapag kakatiwalaan kung ikaw mismo sa sarili mo hindi mo maayos? Tripping namin ng sinelas lang. Punta ng takbo ng area. Tapos, wala nang suklay-suklay kapag makakadalian. Ganon. Pero sa tingin mo, kung ikaw ang tatanungin, paano ka pinagkakatiwalaan no mga kliyente mo or ng mga buyers mo? Kasi Pero ikaw ang ano, isa boss, sa sa pinakamalakas totoo, magdala nare- dito. Isa sa pinakamalakas magdala. Na-realize ko habang kasi di ba si Ma'am Chit nagsasabi lagi na o kailangan o yung yung kuko, yung buhok. Dapat Pag nung may office na lalo, sabi, bawal na nakasinelas pag nasa office. Kasi na-realize mo sa sarili mo, presentable ka. Paano pa sa buyers mo, di ba? Kumbaga sabi nga nung ni Ma'am Beng, yung buyer ko nung nakaraan, nung nag-meet kami kasi nag-tripping ulit kami. Pagbaba ko ng tricycle, uy, ikaw ba yan? Ibang klase na raw, ibang level up na raw. taray, Totoo yun, oh, boss. diba? Nung nag-tripping kami sa San Francisco, Oo. sabi ko nga, level up din kasi laki ng sasakyan niya na nun eh. Pero yung nasabi niya, ibang-iba ka na kesa nung una kitang nakita, nag-tripping tayo sa Newgan. Tapos nung nag-San Francisco, yun nga, iba na raw. Basta, sabi, iba na raw ako. Sabi ko, ganun pa din. Nag-aayos na. Siguro nga sa physical, medyo Nag-aayos ka. konting disente. Di Tagal na salamin, nag-contact lens na lang. Opo. Sa hindi, boss. Nakikilay is life na. Nung nagkaroon tayo ng company, siyempre dapat ang agent natin meron na personality. Kasi nagre-represent na kayo ng company. Sumasabay din kami sa level up ng company. Yun. Diba? Ganun yun. So, ano may papayo natin dito na siguro ito, siyang nag-comment, ay may diploma siya, kaya lang siguro taglay niya tong apat na to. Pangit mo taba, maitim at maliit. Anong may sasuggest natin na para mabago niya siguro? Kasi Mag-ayos lang. sa maliit, wala na tayong magagawa doon. Hindi naman natin pala dagdagan yung binti niya. Oo, tama. Pero yung pagiging maitim kasi, katulad niyan, may dami-dami ng labasang sabon, tsaka gluta. Oo, di ba? Dati din, ako... Mag-sunscreen ka. Hindi, basta ang mapapayo ko doon sa mga ganong nare-reject Hindi talaga. mo, maitim. Di ba ako maitim? Oo. Di ba yung karamihan rejection sa mga ganyan personality. Oo. Maging confident lang naman sila sa ginagawa nila eh. Yun, Lagi ko naman inaano sa kanila. Bumawi! Maging confident kayo sa mga pinagagawa ninyo at yung tatahakin ninyo. Alam niyo yung pasikot-sikot. Comes out naturally kasi pag confident tayo sa Kasi ginagawa Pagka natin. ginawa mo naman yung sarili mo, parang kaplastikan din eh. Pag binago mo ng todo-todo. Be yourself, okay lang yun. Bawi ka ng friend. Yung downwards mo, nag-upward. Kasing downwards yan eh. Oo nga eh. Oo nga eh. So, ayun, isa lang naman ang kinomento natin kasi yung iba medyo foul na din yung mga comment pero Hi, bashers. kung naman ang tingin nyo, hindi po namin pinagbabawal kung gusto nyo pag-aralin ng mga anak ninyo, kung gusto nyo may diskarte ba o wala, yun po, kung napapansin ninyo, magkakasama kami pero magkakaiba kami ng opinion.
yun lang naman. At katulad, Daisy, andito ka rin ng naman. Diploma o diskarte? Actually, ako, sa diskarte po, kasi nga wala naman akong diploma, di ba? Oo, Pero, may pangarap ako. Katulad na. Kasi, since talaga, hindi naman po sa pagmamayabang, honor student ako simula nung talaga, hanggang high school. Yun? No, totoo yun. Okay, Tapos, tapos? yun po. So, nagkaroon ako ng pangarap. Yun nga lang, medyo hindi nagtuloy-tuloy. So, Tuloy mo naman ngayon. Bakit? Hindi, bakit? Sa school Anong po, ano? sa school. Kasi nagkaroon kami ng, syempre, may sa family na noon, tapos financial pa. Yun. Medyo nag-ano. Pero Kailangan talagang, magbigay. pero nakapag-ano naman po, entrance exam ko sa PUP. Yun nga na talaga, hindi rin talaga nagtuloy kasi umuwi ang mama ko ng province eh. Tapos sa papa ko, nag-ano din. So, na-stop po talaga doon. At age of 18 po, saktong dibo ko, pumasok ako ng work sa Cubao Commercial Printing Press. Doon ako. Kasi pag talaga si Yun, Daisy, po talaga. Tapos yun, hanggang sa yun nga sabi nga nila, kahit saan ako magpunta, yung kadaldalan ko talaga busang ang Parang napapansin. hindi ko napapansin. Parang hindi naman halata. Oo, hindi nga po, kahit hanggang sa napunta ako dito sa Bulacan, kasi po sa Quezon City talaga ako. Paano ka ng Bulacan? Nag-asawa Yung ka? asawa ko po, opo. Nakabili sila dito sa Bulacan, tapos Property. Sa the province mo talaga? Nueva Ecija si papa ko, sa mother ko Aklan. Okay. So, paano ka nga namin ulit nakasama, Daisy? Yun nga po, yun nag-start kasi. Leon ba yan? Ganito, Opo. Ako mag-explain. Oh, sige. Yan. Kasi ito si Leon kasi, agent natin si Leon Santos. Oo. Tinawag sa akin, meron daw siyang client ba ang tawag sa iyo eh. Kasamang client Opo, eh. Okay. Bibili doon sa property ng pinsan ko. Di nag-meet kami. Sa Balayo. Sabi ko, client ba to? Sabi ko, parang wala sa itsurang client. So, dinang-words mo? Hindi ko ginagawa. kasi nung makita ko, sakay siya ni Leo, sakay. Sabi ko, bakit parang hindi ito client? Sabi ko, agent to. Kaya nung pinakilala ni Leon, agent. Okay. Nagsisimula na rin kami doon sa, Madam Pani, Ito pa, boss. Yun, unang first time. Si Yung Madam first time. Fanny is dati mong boss. Yeah. Hindi naman totally boss. Shareholder kami doon sa company niya. Yung unang meet pa namin ni Boss Bong, hindi siya makapaniwala na tuloy yung tripping kasi nga, may bagyo. Di ba, Yes. boss? Oo. Talaga? Bumabagyo Bumabagyo nun, bumabagyo nun. Kasi talagang umuulan ang ginaw-ginaw. Tapos akala niya daw kasi hindi tuloy. Nung sinabi on the way na nga kami, ayun, nandun na siya. So, may dala kang buyer. Hindi ikaw ang buyer talaga. May dala kang buyer. Kasama ko po si Shin. Si Shin Agent din. Agent Opo. din. Bali, Tapos, buyer ni Shin yung kasama. Kasama nyo na that time o hindi pa? Bakit na Kasama. Kaibigan mo sa shit. Opo, nag-meet naman kami ni Shin sa Mensiland sa House and Lot kay Kuya Rap. Kapwa sales agent. Oo. Okay. So, tapos, after nun, Yun, doon ako Kilala naman nag-start. ni Shin, si Leon ba? O Hindi ikaw? po. Hindi Ako pa. ang kilala. Siya ang nag-build up kay Shane. Ngayon, itong si Leon, boss. Eto na kami. Nung si Leon, pinasok niya sa akin si Daisy. Kasi nga, meron kaming transaction ni Madam Pani noon. Yung kasama ko sa company sa kabila. E di sabi niya, gusto niya mag-agent. Although patapos na kasi kami noon. Opo. Eh, December nagsisimula na na tayo sa ano noon eh. Sa Santor noon. Sa Santor. Oo. Sabi ko, sige, pwede naman nating ayahin yan dito sa kabila. Pero ang atake sa iyo ni ate kayo lagi. Ganun Yun po. naman ang Sa 5%. Sa ang tripping, kasi nga po, di ba, medyo malayo. Sige, kapag may buyer, tripping lang. Tapos, sila, kahit siya na mag-tripping, tapos ako lang ang tagadala ng buyer nga. So, gano'n na naging setup. Hanggang sa pumasok na nga siya. Actually, ni-request ka pa sa akin ni Leon eh. Na papasok na ba kita sa DC o ano? Kasi kailangan may usapan kayo, di ba? Sa company nga natin. Pag ipinasok mo sa DC, matik rekta na sa company. Oo. Ganon yun eh. Tama. Oo. Oo. Yun ang ano natin, yun ang naging... Dati ganun, usap-usapan pa tayo eh. Wala pa kasi talaga tayong policy or protocol. wala talagang policy. Wala talagang kailangan makaganito ka, kailangan ganun. Eh hindi, pag pinasok mo talaga sa GC ng agent, matik na yun. Rekta na. Doon nagkaroon ng siguro na ano nga na pwede pala ako kumita rito, pwede pala ako. Pero talaga, ang dami ko talagang buyers doon. Kaya nga nung kalaunan, isa pala ako sa nag-inquire din kay Boss sa Santor. Kaya meron na kaming conversation noon pa, nung araw pa. Pero hindi naman kami kasi personal na magkakilala ni Boss. So, nung nalaman ko ngayon sa Nyugan na tayo, yun, nung sinerge ko yung kay Boss, may conversation na rin pala kami nung dati pa sa Santor. Okay. Pero kasi that time, napapansin ko, sabi ko, bakit ikaw ang nagdadala ng buyer? Tapos,
yung binibigay, yun namang commission na binibigay natin sa kanila is galing naman sa atin, di ba? So, from the heart na, pagka may buyer tayo, dadalin mo, meron naman tayong ibibigay sa kanila. Kaya lang, napapansin ko, parang yun, medyo laging hati. Pero sabi ko, bakit laging kay Daisy yung galing yung buyer? Yung buyer. So, ang ano ko lang, doon tayo nagsimula no? Yes na, Actually, nagbabayaran pa lang kayo dun sa Nyugan natin. Nandun na kami sa site, nagtitripping na kami. Oo nga At napansin ko ikaw din yung nag-post na, sino ba ka ako tong Daisy Tapos Balarag na to? pinadelete. Hindi pa tapos Sabi ko, nasa ongoing negotiation pa lang kami, naubos na yung property ni Daisy. Pinadelete na. Grabe. Ongoing Pero negotiation buti pa na lang lang ko, sagantay talaga yung buyer namin dun. Maganda naman kasi yung property natin to. So, bilang nandito ka lang din naman, ano na akong tatanong sa'yo, yung mga first-timer na bumibili ng property, ano yung kadalasan o top 3, tingin mo, lagi mong na-encounter na tanong nila, lalo pag first-timer yung nakausap mo, at paano mo sila napapapayag? Kasi ang galing mo ang dami mong dami mong... O di may abroad pa ako, no look yun nasa abroad, pero... Taray na basketball, Hindi, boss, doon ako humanga sa kanya. Tripping upgraded. Video call? Oo nga, ano siya. Tapos DocuSign lang yun, boss, no? Kahit wala siya dito, pirma lang sa cellphone, lang, di ba? Online lang. Pero doon about sa mga sa question lagi ng mga first-time buyers, ang usually ko talaga na encounter, una, binabahaba yung area, yung location, yun lang sinisigurado ng mga buyer po talaga. Tama. Tapos, about yung may opisina ba kayo? May yung opisina nyo ba? Paano nung una nagsisimula tayo, wala pa tayong opisina? Anong sinasabi mo? Ay, mas okay nga po kasi ang sinasabi ko talaga sa kanila, kapag after natin ng tripping, diretso tayo sa bahay ng boss namin. Kaya to. Direct kasi Direct kasi, kasi bahay. Kumbaga, hindi na sila mag-aano na, walang office, mismong bahay. Diba sabi ko nga, pag may question, anytime, pwede kayo sumugod sa bahay ni boss. Di ba? Ganun po. Tapos yung sumunod yun nga, yung sa terms ng payment, yung sa ganun, may office. Tapos, ano daw yung assurance nila, yung ganun. Yan. Pagdating sa assurance, ano bang naibibigay mo? Sa assurance naman po, ang actually, habang nag-uusap kami kasi, sinagse-segue ako, boss, ng ibang parang hindi more on puro business na dahil kliyente ko siya, ganon. Kinukuha ko talaga yung loob. Kinakaibigan mo siya. Sa building rapport, galing mo din. Ano muna ginagawa ko, inisto ko muna yung profile. Tapos, Kung saan ba talaga. Gusto po yung anak niya, gano'n. Oo, minsan nga, minamarites ko nga, mami. marites ka pala talaga Hindi, totoo yun. Kasi, ay, nandiyan po pala kayo. At out of the country po pala kayo. Out of the country. Tapos, ano po work nyo? Buti pa dyan ako din talaga, gusto ko rin makapunta dyan. Ganon. Maski ayaw mo. Totoo, gusto ko yun. Diba ba ayaw makapunta sa ibang bansa, no? Gusto ko yun. Tapos yun nga, biruin mo, yun, katulad ni Ma'am Chanda, undas yun nung nag-inquire sa akin. Nasa cemetery. Natatandaan ko yun, ang ulit Tapos, yun nga, sabi niya, sige, bukas ma'am, i-tripping kita. Kaso wala nga daw siya, nasa, Netherlands. Sabi ko, sige po ma'am, mag-video call tayo. Sige, nag-gay siya ng date, ng time. Kasi sabi ko, pwede ako mag-adjust sa oras mo. Ayun nga daw, 6 hours ahead tayo. So, sabi niya una nga, alas 12 daw dito, 7 a.m. sa kanila. So, nung pumunta ako ng alas 12 doon, wala pa siya. Sabi ko, ang ginawa ko, sabi ko baka nga tulog pa or nakalimutan, binidyo ko na lang yung place. Okay. Tapos, sumunod na naman, nag-sorry siya. Ay, sorry, kasi mali pala ako, 2 p.m. dyan, 7 a.m. dito. So, sabi niya, kulangan siya sa video ko, boss. Kulang pa. So, nagkasama pa siya sa'yo. Hindi, balik na naman ako. Kasi ang gusto niya makita yung papunta, tapos yung mga establishment near the area, tapos yung kayo sa may gawing kanan. So talaga iniikot ko siya doon through video. Hanggang dito sa office, nag-video ko, yun. So okay, naging okay naman yun, kumuha naman siya.
Oo nga, ang galing ni Daisy. No? Pag ganun-ganun Pati lang. yun si Korea, boss, di ba? Oo. Yun yung Ilan kapatid. yung ibang batya mo? Madami, halos Dami puro yun, halos halos Daisy puro yun eh. OFW Kasi yung si nakukuha ni Korea Daisy. naman, taga-Hagunoy yun. Nag-exercise pa nga siya nung tumatawag ako eh. Tapos sa Nyugan, Pagkakitaan ka ng abs. Opo! Nung nakaraan ng bit-bit niya, ang ganda naman din, no? Oo, Pati ganda. yung Oo. Si Ma'am Ganda, no? Si Ma'am Ganda naman, ang ano ko doon, ang kagandahan lang din talaga sa kanya, nakakuha ko ng ano sa kanya, ng idea. Kasi Na- sabi niya, nag-real estate siya. Okay. At the age of 23 daw, may 1 million na siya. Wow. Hindi ka na-inspire Tapos sa real doon? estate, yun nga po, Mhm. ang ano nga daw niya, humahanap siya ng mga contacts na habang tumatagal, napapakinabangan niya. Oo. Network ang tao. Network ang Oo. tawag. Network. Kaya nung ano niya, sabi nga nung asawa niya nung nandito, pag ikaw kumuha sa iyo yan ng isa, sunod-sunod na yan. Ang ginawa ko na lang offer sa kanya, binigyan ko siya ng per set na as discount niya. Oo, kita Oo. mo. Kaya po, Oo, lalo. Ang tawag doon, diskarte. Yun. So Diskarte, nakapagpasok siya sa akin ng almost 340 square meter pa. Ultimo yung stepfather niya kumuha. Oo. Tapos yung friend niya. Yun. Buong pamilya pala. Ito mo yung nagagawa talaga ng building relationship mo na. Hindi yung basta ka lang nagbebenta, bibili ka ba o hindi? Di ba? pa yung Tsatsagain mo talaga po. Tsagain mo Tsatsagain. talaga, ano? Sir Loreto nga, kahit minsan maano, di ba? Oo. Kaya, Kailangan, ano ito talaga tsatsagain, tsaka pasensya. tama. Kasi wala tayong magagawa. Yun, nandun tayo sa industry na may mga pera yung mga tao. Kailangan talaga minsan kung kailan kailangan bumaba. Minsan, bihira lang naman tayo yung tataas talaga na, pero bihira tayo maka-encounter ng ganun, no? Pero katulad niyan, yung nakukuha naman ni Daisy. Alam mo, at ang nakakatuwa dito kay Daisy, kahit sabihin namin na hindi pwede, sobrang creative nito para lusutan yung bahay. Palusot. Doon ako bilib dyan. Pero in a good way. Kasi, imbis na pahihirapan ka niya mag-isip, siya mismo magsasuggest na, boss, pwede bang ganito? Kasi ang ano naman ni buyer, ni client, Matalino nga. matalino, no? Makakapikon. Sabi ko, nagkamali pa si Ma'am Chick ng turo. Oo nga. Sa land area. Palusot. So, ayun. So, yun yung mga una mong natatanggap. Wala ka bang natatanggap na about sa legalities naman? Di ba nag-ano? Kasi ngayon, sa totoo lang, ngayon din natin problema yan. Kasi Opo. company na tayo. Yung Opo. first time, paano mo... Sabi ko nga sa ibang client ko, actually nag-start po kami talaga walang office. After tripping, bahay lang. Wala pa kami kung ano-anong papers na inaano. Pero bumibili yung buyers. May Bakit? SPA naman tayo. Opo, may SPA naman. Oh, Tsaka by the kompleto way, naman oh. Di ba, boss? ano nang natin, SPA is Special Power of Attorney. So, we can sell. But yung first property naman natin is kami talaga yung may-ari. Kaya hindi mahirap. So, Tapos yun nga, yung dito sa atin, yan, naghahanap din sila. Siyempre, sabi nyo naman, hindi naman lahat kasi ng permits, di pa lalo din sa government natin, napakatagal. Bago mo makakuha ka ng... no comment kami dyan. Siya po may sabi Ayun. hindi naman. Oh. On process naman lahat ng permits natin. Oo, syempre. Di naman tayo kukuha ng property na ipupukpok natin sa ulo natin at ano, di ba? Totoo. Totoo naman yun. Kasi lalo nga sa nagsisimula katulad natin, kailangan. Kaya yan, yung i-address ko lang yung unang concern nila na bumabahaba dito. Kasi sa totoo lang, ayaw natin kumuha ng property na babahain agad. Kasi again, nagsisimula nga tayo. Tapos sisirain ba natin yung pangalan natin agad? Tsaka tagal nating binibuild yung pangalan, tsaka sisira ka na sa ganun. Oo. Kaya parang we sa make sure ganun. lahat ng mga dokumento natin. Bago natin i-sell muna yan, siyempre, tayo rin mismo yung nagsisecure sa kanila. Oo. Kung ibebenta mo Tayo sa muna. kanila, dapat maganda. Alam mo na yung mga hinahanap ng kliyente. Tama. Tsaka yung tayo mismo, pag tinignan natin yung property, di ba, pag tumindig tayo, kung tayo yung bibili, yon, di ba, pinamaganda, kung tayo yung bibili, bibilin ba natin to? Yes. Tama, di ba? Ganun ang maganda eh. Hindi, maganda boss eh. Pag question ko sa iyo. Oh, Pag sige. tumayo tayo sa isang property ganyan, Oh. ano yung, di ba, pagtayo natin, ay yung nabivisualize mo dun. Ano yung nakikita mo dun sa property na yun?
Pag sa akin kasi, finifeel ko talaga yung atmosphere mismo. Hindi lang yung nai-imagine ko na gagawin sa lugar. Pero yung pinaka-atmosphere mismo, kung okay ba dito, yun talaga ang una kong kiramdaman. Ang hirap. Tapos yan nga, yung una-una pag maaliwalas. Kasi tanda mo, meron tayong property na tinignan, tapos hindi tayo nag-uusap. Pero nung pagsakay natin sa sasakyan, Saan lang natin pinag-usapan? oo na, parang hindi maganda yung vibes ng property na yun, no? Di ba? Isang ano lang. Pero di tayo nag-uusap, di ba? Nandun lang tayo. Tingnan lang natin. Tapos secondary na lang yung, ito magandang dito. Pwedeng magkaroon ng motorcycle parts or pwedeng dito magkaroon ng coffee shop, di ba? Yung sa ano natin, pwedeng magkaroon dito, possible dito, maglagay tayo ng ganitong parang park, di ba? Kasi yun ang wala pa dito eh. Pero sa akin lang ha, sa'yo. Di ba sa inyo ganito naanuhan na natin kung ano yung mga ilalagay ito? Sa inyo ganito, yun di ba? nga. Oo. Nagkaroon siya ng parang amenities agad. Oo. Pero Yun sa ang atin kasi, napag-usapan. sa akin lang ha, opinion ko lang to, secondary na lang yun, na binivisualize ko kung ano yung pwedeng mangyari sa lugar. Pero yung first ko talaga is yung vibes talaga ng Yung paligid, energy ng yung paligid. energy ng paligid. Kung ako ba mismo yung buyer na tatayo dito, kukunin ko ba to? Ganon. O ikaw, lalo ikaw, kasi kami ni Boss Bong ang lagi Yes. magkasama sa pag nag-check ng property. Tapos, babalita na lang namin kay Ma'am Chit. Tapos, papagalitan na lang kami ni Ma'am Chit. So, ikaw, anong mo? Yung sinabi ni Anong Madam opinion Chi, mo? kung yung energy ay malakas ang humatak sa akin, ipupush ko talaga sa iyo. Oo. Kasi na ano ko agad eh, maganda to eh. Pero napupusuan ko. meron akong, ewan ko, dahil O, sige, Yun lang kwento ang- mo yan, okay. Parang Ano alam ko doon? yan. Ano yan? Hindi, alam ko ikaw, meron tayong tinignan na property, tapos ayaw mo. Pagpasok pa lang, kami ni Boss Bong, gusto namin. Kasi, ang Ay, pira oo. naman natin, malapit sa highway. Yes, yes. Pero nung, Yung ano ba, 88 million? hindi pa to. Hindi, iba pa si 88 million. Yung isang property malapit lang dito. Tapos nung pagpasok natin doon sa street na yon, sabi mo, Balik. Ito, sa San Pablo. oo. Tapos Iba na yung sabi pakiramdam mo, ko nun. sabi mo, sure ka ba na lalaparan natin yung kalsada? Hindi pa kami nakakarating sa property, gano'n na agad siya. Ba't Sabi anong ko- naramdaman mo doon? Yung energy nga, tsaka parang may issue. Ewan ko, nararamdaman Oo ko nga, sa oo, intuition ko eh. Oo. May feeling ko may issue yung lupa. Yun. Pero tama, may issue talaga. And it turns out na nabenta na nga siya Nabenta talaga. na, Tapos oo. parang gusto lang i-double sell. Ayaw kasi makinig Hindi sa naman akin. totally, boss, ang gustong i-double sell. Okay. Binibuild up nila yung property na yun, sa likod pala yung property yung binibenta. Oo. Pinakita sa atin yung harapan, pero hindi pala yung harapan. Hindi pala yun ang binibenta, yung sa likod. Sa likod. Tapos nung pumunta kami doon sa mismong may-ari, bakit kaya binibenta mo yung likod yung akin? Nagkagulatan pa. Sabi ko, hindi pa namin bibili yan. Mga ahente pala, nagkakabago-bago daw yung mga presyo. Yes. So, yun. Isa yun sa problema sa pagbibenta ng lupa. Pag ang ahente mo ay mukhang pera, Ay, oo. Totoo. Kaya sila Daisy, sobrang nagkakapalpak-palpak. swerte namin na isa sa pinakamabuting ahente at pinakamagaling ay taro. Nakapalakpak yung pera. Hindi, totoo naman eh. At saka Solid yan, solid. Yung mga ahente namin, hindi namin tinuturo. Well, hindi naman namin sinabing lahat sila, hindi mo ang pera. May pangangailangan May mga pangangailangan. Pero hindi Huwag in a sila sense. maging greedy kasi pag naging greedy sila, mas mahihirapan pumasok ng pera. Tama. Tignan mo si ano ngayon, walang benta. Sino na naman? Magbabanggit ka na wala pangalan doon. O kaya kasi, ayan, di ba, katulad na pag nag-meeting tayo, di ba, lagi nating binibuild yung, tama naman yung ginagawa ni Meron Daisy, kami eh, one building. time na sumabit lang ng ahente. Diyos ko, tagal talaga ako. Yan. Ano bang, anong nangyari nga ulit Di doon? ba? Nakwento na ba natin? Hindi pa. yun. Parang nasabit lang sila. Nasabit Nalobat sila. yung totoong agent natin. Oo, yun. Tapos, sila yung napagtanungan. Kanila na. Kanila na, gusto nila kanila na. Oo. So, lumapit na lang sila kay Nana Mary noon. Okay. Tapos, kasi nagkataon, tinignan nila yung lupa na dapat imimit nila doon si Ami. Oo. Eh, nalobat yung isa.
tumakbo na lang si Ami rito. Pagdating niya, nandito na Yung nga napagtanungan. Ayan. napagtanungan, si Nana Mary sila nagsama. So, di naman din alam ni Nana Mary. Yung isa agent. Balis si Nana Mary ay Isa sa Senior agent agent owner ng property Oo, mismo. yun. Okay. Tapos, nung maghahatian na, tumawag pa dito, bakit daw bibigyan yung isang ahente? Eh, hindi naman natin sila kilala. Yun ang pinopoint naman natin doon. Yung binibigay natin sa agent. Hindi, bakit daw bibigyan si Ami? Kaya nga. Oh. Ayun nga, na parang ang gusto kasi nila, porkit napagtanungan lang sila, eh sila na. Siyempre, may policies na rin naman tayo Hindi, para kasi- maprotektahan din sila. Kasi boss, di ba, nung mga panahon na wala pa tayong ang policy talaga ng agent, tayo, agent din naman tayo eh. Oo. Basta tayo sumama, agent tayo. Oo. Pero hindi natin alam yung rules. Depende pa rin sa seller. Oo, Kung bibigyan totoo ka o yun. hindi. Kasi wala naman tayong written, lahat walang agreement agreement. lang eh. Oo. Hindi katulad ngayon na, nakalista sila, nakarehistro. So sila, pero dati, syempre, nasa labas lang tayo. Agreement lang. O, pag po ba nagdala ako ng buyer dito, potential buyer, bibigyan niyo po ba ako? Di ba? So, ganun, agreement lang. Ayun nga yung kwento doon. Ayaw nga bigyan yung totoong ahente. Gusto nila sila. O sige, sabi to para walang away. Divide natin sa apat. Para, kasi ganun nga ako katulad kanina, di ba? Para matahimik na lang. Tumahimik na lang tayo kasi pera lang. Hindi ko nila lang ang pera. Pero kung magiging usapin siya o away, parang matahimik na lang, ibibigay na natin yan. Kaya lang, grabe nung sumama ka lang, doon ako nabwisit, doon ako nagalit. 22, pumayag na siya. Sige, bawat isa 22,000. 22,000, Ako na bahala sumama ka kay Ami, sabi mo, di ba? Oo. Kakausapin mo na lang. Saan nangyari? Tumawag sa'yo. Ayaw Bakit nila pumayag. ayaw nila pumayag? Bakit daw bibigyan si Ami? Tapos, ano ba nangyari nun? Tumawag ulit. Nangungulit. Ito na kinausap. Sabi, hindi, kung ako sa inyo, bibigyan ko lang, 10,000, no? 10,000 referral lang. 10,000 lang talaga binibigay ko. Eh, yung isa nagsaside comment. Kasi, tawag ng tawag, dinideny na sila yung tumawag. Eh, same number, sino yung tumawag? At saka, ang nakaka-install, personal number niya yun. So, walang nakakaalam. Hindi naman nila, siyempre naibigay na din ng isa. Kasi masyado silang agresibo eh. Makalunong Nakausap na Sir Bong. Nakausap ni Sir Bong, hoy, side ka ba? Side ko. Nagsaside comment pa, oh. By the way, meron pa lang kami hierarchy ng galit. Si Ma'am Chit muna. Tapos ako. Tapos si Boss Bong ang huli. Iba na magalit ang iba na magalit ang tatay eh. Lalaki. Sinabi ko, Ami na ako kakausap. Sabi ko, ganyan ba kayo? Talaga mukhang pera? Hindi. Ang gusto ko lang i-point out dito, di ba, napakalaking halaga nun, sumama ka lang, magkakaroon sila ng 22,000. Tapos ayaw nilang pumayag, napaka-ungrateful, di ba? Di ba? Eh, tayo, magkaroon ka lang ng halimbawa, 1,000 nga lang eh, na unexpected money. Di ba? Bigla na Di ba? ako nagbibigay Talagang- ng incentive sa inyo, di ba? Bigla dapat grateful tayo, ipapasalamat tayo May eh. pinagatian pa kami na 3,000, 1,000, or ano pag yung marami kami nila Ivy dati. Oo. Yung abutan na 1,000. Oo, sila nga yun. Ganun kami Totoo na yan, pag naghati ng, minsan Basta nga, abutan ka lang. magkano yung huli mo? 666? Pinagawa mong 1,000? Sabi kasi, Numero ng demonyo to ah. ano daw, kasi sa sila na nag-uusap, di sabi nga, abutan ako ng 666. Sabi ko, ano 666? Di, yun nga, yung butal pala sa kanila yung 666. Eh di syempre, punta akong takila, magbibigayan eh. Doon ko sinabi na, baka pwede naman sarado nyo ng 1,000, 1,000. Oo. Ayun. Yun lang naman. Kaya, Pero yun, nag-1,000 naman. Pero kaya, magkano huli mo? Magkano huli mo? Magkano huli mo? baka mautangan pa, wag mo lang i-divulge. Magkano? Digit. Ilan digits? Hindi ka magbigay. 6 digits eh. Oo, naku. Opo. Ayun! Ano yung gano'n ba yun? 182. Opo, yun ako. Ayan. 182,000. Oo, isang lang. Pero, yun nga, di ba, pinaghihirapan, pinagsisikapan kausapin, di ba? May strategy din talaga kung paano, hindi lang basta-basta eh. At saka yung ahente namin ngayon, inaano naman namin every second week of the month. May mga meeting kami. Kaya lagi naming
lagi nating pep talk yun sa kanila. Mas maganda na mag-build ng relationship. Kasi lalo din, kung hindi lang sa mga buyers or clients, sa mga kapwa agents din. Kasi tignan mo, di ba, tignan mo yung mga nang O11, tawag natin, di ba? Oo. Nasaan na sila? Oo nga, naloko ka nila ng isang beses. Sa base lang yun, pero wala na. Di ba nga, Sir Bong, lagi ka naiiwan? Yes. Ay! Bumalik tayo, wait lang sa agent ha. Kasi when pinprepare tayo na nakakatuwa. Kasi ito, yan, makita mo dali. Inayos mo yan. Ayan, dating agent si Sir Bong na... Ahente ka niyan. Sige. Year 2020... 2020, 2021. 2020, Oo. Isa ako sa ahente ng Mambog. Nagkakagulo kami Dito sa Bulacan yan, di ba? Oo, nagkakagulo kami doon kasi samot-saring mga ika mo nga, buyers. Oo. Ahente. Bilihan nung 2020, kala nung mga tao walang pera nagsisirculate. Yes. Dito sa atin, ang dami, no? Oo, Oo, napakalakas ng nabuhay ang benta. bilihan ng lupa. Doon ng nag-boom gold. talaga. Ito may client ako na Mega World. Sigurado naman, kilala natin Oo. mga Mega World. Oo. Meron lang sumablay na isang title. Ang laki naman kasi nung sinablay, 5 hektarya, 5 hectare, boss. sabi ko, Diyos ko po. Nag-ano na kami ng commission nun. Compute. Nagkwenta na. Nagkwenta kami kasi. Alam mo ba't sure di eh. natuloy? Nagkwenta kasi kayo. Yun nga. Hindi, joke. Boss, Tandaan kaya mo, ganito. Sir Bong, huwag ka nagbibilang ng sisi hanggat di pa napipisa ang itlog. Okay na, madam. Kaya lang, Dati yun din ang alam mo kung ano ang hindi nakatuluyan? Oo. Nung mag-meet yung seller sa buyer. Oh, ano nangyari? Siyempre, yung presyo, pinag-usapan. Okay. Hindi alam yung presyo. Okay. Siyempre, nag-MOA kami without knowing the seller. Mowais memorandum of Yes. agreement. Okay. Nung magkabistuhan, eto na. Sila na nakapag-transaction. Kasi, inalok namin sa kanila is 2.7. Ang may-ari is 7.50. Yes, prayer. Yun ang sinasabi ko, magulang mo, ahente. Sabi ko lang kasama ka pala doon. Kasama ka pala doon. Hindi, kasi ako, ahente ako, no? Oh, maliit na ahente tayo nun. Ahente rin yung kausap ko. Yung isang kausap ko, Ahente ahente rin. Oo. So, paano nagkapatong-patong na? Okay. O sabi ko, naku, sayang, hindi na deal. Pero magkano yung almost 8 million? Di, nasa 18M eh. Bawat isa. Parang di naman. O kaya nga, oo. Eh, yun ang binibida sa amin. Yun ang binibida sa inyo. Oo, kasi Kausap yung, ninyo. kasi yung yung overprice kasi, ang laki. Oo, ibiruin mo yung Mas 750. malaki yata yung kitain nung agent doon sa may-ari. Malaki. Kaya nagalit yung mayari. Eh, di ngayon, eto Nakakailan ka ng ganyan, di ka pa nadala, kiramdam lang eh. gira mo na, ibang senaryo naman yun. Si broker talaga ang nagano sa akin. Eh, dito, sabi ko nga nun, gusto ko yung property. Sabi ko gano'n, sana balang araw ka ako, medyo makaraos-raos, makakita ng totoong buyer. Oo. Eh, ako rin na makapagbenta. And who knows, tayo pa rin ang nakakuha. After 4 years, After no? 4 years, congratulations po sa amin. Sa mga Sa akin pa rin ang bagsak, sa'yo pa rin ang Oo, bagsak. yung mga Pero, ahente, buyer ka, hindi ka ahente. Yes, in fairness. Sa lahat po ng ahente na kasama ko, sorry, ako po ang nakakuha. Ako po ang nagbagi. Hindi, ang dami. Talagang in-out nila ako sa group. Kasi, Bakit? kasi, sabi ko sa kanila, pinangaralan ko kasi, once ka tayo magbebenta, maging totoo tayo. Kasi hindi tayo aasenso, hindi tayo makakabenta. Totoo naman eh. Pero munti ko mapalaya sa amin, 2 years, walang kita. Yan yung sa galit ni Ate Carol. Sinunog na yung mga... Lahat, ganyan kakapal yun, bo. Sinunog na lahat Sinunog ng papel. lahat. Oo, pero in fairness, di ba, tayo pa din ang nagwagi. Oo. Sabi nga ni Madam Maribel, sa haba man na ng pinagsamahan natin, tayo pa rin ang nakita sa final. Oo. Yan daw. Tignan mo nga. Ito yun, yung Ngayon, mabog yan na ngayon, yan na ang inaayos natin. At ang nakakatuwa dyan, Boss Bong, kasi di ba dati, struggle tayo sa paghahanap ng property. Ngayon, Sabi mo pa. di ba? Ngayon, tumatanggi na tayo. Hindi mo na, hindi na Sobrang- namin kukunin. Sa sobrang dami na. Oo. Hindi naman kasi natin pwedeng pagsabay-sabayin yan. Siyempre, limited ang resources, Yes. limited ang energy. Siyempre, tsaka yung masasakop natin. Tsaka, ang pinaka mabilis talaga na way, sabi nga nila, na mag-step up is mag-slow down ka muna sa mga Totoo. bagay-bagay. Saka, Saka mamadaliin natin. Lahat ng nakakausap nating seller, inaano natin,
yung totoo, na talagang hindi naman namin kayang mag-cash. Oo. Kung papayag lang naman po kayo sa kondisyon namin, Tiwala. na ganito, papayag kami sa presyo ninyo. Oo. Yun lang naman lagi. Mm. Kaya nananalo tayo, kumbaga sa hindi naman bidding eh. Tayo yung nag-ano sa kanila, di tayo tumatawan. Talaga yun lang talaga yung concern natin kung papayag sila doon sa kondisyon natin, sa contract natin. Itutuloy natin. Ang kagandahan dyan, dahil wala namang namagitan, walang overprice. Kasi Oo. isa rin talaga yun sa factor kaya hindi nagkakatuluyan ng bilihan. Kasi ganyan din nangyari exactly sa property ko. Property naming magkapatid, kasi pamana yun eh, na yung nag-aahente, mas malaki pa yung presyo nila sa presyo ko. At Sa sino totoo yung lang, ahente? Gusto kong malaman. may edad na yun, ayan mo na yun. So sa totoo lang, hindi siya, parang sa akin, kahit sabihin mo na pumayag ako sa, halimbawa, ang bentahan ay pumayag ako sa 700 per square. Tapos binibenta nila ng 1,500 per square. Doble. Hindi, 800. mas malamang pa siya. Mas lamang pa yung presyo niya. Tapos wala ka pang bibigay sa farmer. Ikaw pa bibigay sa Oo, tenant. pagdating sa tenants, pa ayan, rin para yung- po sa hindi nakakaalam, minsan po kasi pag agriculture, may tenant po yan na sinusunod natin na pinoprotektahan ang Department of Agriculture. Lalo kung sila yung nakalista talaga. So, ang ending nun, ako pa ang magbibigay doon, mas malaki pa kinita nila. Kahit sinabi mo na pumayag ako sa 700, masama ako habang pinapakinggan ko. Sabi ko, pag nagkatuluyan to, sasama talaga loob ko. Pero, syempre, dahil usapan, o kahit magkano namin mabenta, nag-agree na ako eh. 'Di ba? Yun ang isa sa prinsipyo natin na kung ano yung sinabi natin, 'di ba? We mean what we say what we mean. So, isa yun sa factor that time, year 2021 yung nangyari yun, nagkapintahan. Pero hindi nga natuloy. Nung time na yun, akala namin mabibenta na dun sa Chinese din ang kumukuha eh. Pero for some reason, hindi siya bumalik. Oo, akala namin okay na. Tapos that time, nung nagkaroon ng second transaction, ako na direct yung nakausap. Okay naman. Hindi naman din ako nag-overprice. Mababa ng kaunti doon sa 700 na ine-expect ko. May ahente ka ba doon? Ha? May ahente ka. Sila Ate Josie lang. Ay, sila Ate Beth. Si Ate Beth. Pero hindi, kasama lang din siya. Ang may nag-broker talaga noon, si Ate Lucy. Broker yun. Ayun lang. Kaya yung sinasabi na yung mga agent po dyan, na balak mag-agent, tapos balak yung mag-offer price, or may halong greediness sa katawan ninyo. Hindi, tsaka minsan yung seller mismo may gusto eh. Sabihin, net na lang sa amin, ikaw yung bahala magpatong. Kaya ako, hindi mo ako papayag sa ganun. Hindi, sabihin nyo yung percentage. Kasi, Mas okay yun eh. pag Kasi tatawad pag na naibenta- tatawad eh. Tatawad. Hindi sa tatawad at tatawad. Kasi ganun nga yun. Kahit walang salita na mamagitan, kung may benta natin yun ng double sa price nila, sasama loob nila, pustahan tayo. Kasi naranasan ko. Oo. Naramdaman ko mismo. Kaya may mga property boss na hindi nabebenta dahil sa mga ganun eh. Karamihan, yung malalaking property. Na ngayon, Boss Bong, na tayo na yung mga lupa yun na nung nag-aahente pa kami. Di ba, tayo na yung nakaalam ng presyo, ng may-ari. Totoo talaga Katulad presyo. nga niya na 32 hectares, 32? 32. Oo, 32 titles lang yan. 32 hectares in total. At least alam na ni Boss Bong. So, alam na kung sinong pupuntahan. Lahat ng natin, Totoo. di ba? Nakakatuwa. Siyempre, Wala lang. parang blessed din sa atin eh. Hindi rin tayo hinahayaan na, siyempre, yung mga agent natin, pag uminto tayo, iinto rin sila. Ngayon, nung nangyari yan, tayo na tumatanggi, pero yung agent natin, ang dami pa rin nilang binibeta. Sunod-sunod kasi yung project natin eh. Oo nga. May pattern tayo eh. Kaya ngayon nasa development muna. Dire-diretso naman. Development Yung muna ibang tayo. natatanggihan namin ng mga seller, hindi po kami tumatanggi na hindi namin kukunin. Oo, yung kasi may mga property. nagchat-chat pa din eh. Oo. May nagchat-chat pa din eh. Unahin lang muna namin yung mga development. Sinusure lang po namin na yung inaalok yung property, may kakayanan po kami magbayad. Kasi mahirap po Kasi pumasok kami kami po sa ang transaksyon na mapapahiya po ang Baka company. mo sabihin sa seller, wala pa na kayong pera eh. Wala kaming pera, pati tayo naghahabol. Yan, may pambaril tayo doon. Ganon. Ayun. So, ayun lang, nakakatuwa lang. Parang naging usapang na tayo dito. No? Malapit na tayo tumumbok sa totoong ginagawa natin eh. Ano ko pa sana yun later on eh. Gusto ko sana makilala muna nila tayo. Pero,
ando na tayo papunta eh, di ba? It comes out naturally naman talaga sa ginagawa natin everyday living. Saka hindi, kung ano naman yung nakikita nila sa atin, yun yung personality natin. Oo, tama. Wala na tayong dapat baguhin, wala tayong dapat ilingin sa Tago. kanila. Oo. Kaya huwag kami downwards. Pero bigyan din natin muna sila ngayon ng, halimbawa, bukod dyan sa ginagawa natin, katulad nito, yung specific, katulad nito na, ano yung sa tingin natin na kung may first time buyer, di ba kanina, ang tanong ko sa'yo, kung may first time buyer, ano yung tinatanong nila? So, kung halimbawa, hindi tayo yung nakausap, sa atin kasi, kailangan pwede nating sabihin na, pwedeng dapat mapalagay yung loob nyo. Kasi, kami, ginagawa namin to kasi in terms of service. Serbisyo talaga, di ba, Daisy? Alam mo naman yan. Katulad ng tactic ni Daisy na relationship building muna, kasi alam namin yung value na binibigay namin sa inyo. Pero ano kaya yung pwede nating i-advise? Paano yung first time buyer tas hindi tayo yung kausap sa iba nakipag-transact? Ano yung dapat nilang tignan or red flag? Pag halimbawa hindi nakapag-ano sa akin, nakapag-usap. Hindi, iba ang Hindi, I mean, ibang sa ibang scenario. Sa first time buyers, ano Ibang yung sitwasyon. advice? Hindi tayo yung may-ari, iba. Anong pwede mong i-advise sa kanila? Sa mga first time buyers na halimbawa hindi naman sa atin mag-ano or sa ibang property. O sa ibang agent. Oo, oo. sa ibang property. Kailangan talaga maging mapanuri sila. Kasi lalo na ngayon, may mga property na may mga fake titles. Yun, Diba no? po? Diba? So, kailangan ma-sure nila yung property na binibili nila is malinis. So, walang issue. Kung may namatay man, meron naman po ng, di ba, extrajudicial doon. Oo, tama. Tapos, mas maganda talaga ipa-check nila sa RD. RD is Ang registered. una, registered. ito, pag-transfer ng title kasi, para makita nila, kuha kayo ng CTC sa RD yun, certified true copy ng title, tapos tax deck, Tax clearance. Updated. tax deck ng building or ng lupa, magkapahiwalay po yun. Tapos yung Tax tax clearance, clearance kung sure na. nagbabayad ng amilyar. Tapos, pag walang building, certificate of no improvement. At lahat yun makukuha sa munisipyo kung saan nyo ina-acquire yung Sa property. assessor ng municipal. Paano nila malalaman kung fake ang title? Tayo kasi may experience tayo nun, di ba? Pero tayo mismo, di natin nalaman agad. Oo, hindi namin. Hindi agad eh, kasi excited Kasi tayo unang-una, Yun ang sa amin yung property. Sa kanila. Malaki yung Ikaw, tiwala. oo, walang Kasi tiwala. yung mga hectares. 4.9 nga. 52,000, hindi, 52,000. 5 hectares eh, 5.2. 52,000. Mm-mm. Kasi yun, pamana naman ng tatay ko nga. Pero paano mo na nalaman na fake nga? Sa RD. Oh, June pa rin. Yeah, Babalik sa pa rin RD sa pa rin. registry of Kasi, napahiya lang ako ng very Ano yung sinabi sa iyo nung na-pick? Magaling, syempre alam nila yun eh. Pagbigay ko, Ano yung nakita nila? Kung bakit fake. Kung bakit Oo. fake? Sabi niya, present ko, sabi niya, fake yan. Sabi ko, po, fake. Siyempre, kinabahan ako, di ko alam eh. Fake yan. Ay, mo nalaman. Sabi, tingnan mo yung pirma. So una tinitignan na Basta sa may pirma. alam namin yan. Sa pirma pa lang, tignan mo nga, oh. Kaya, Yung wala pirma. kang makakapag... Pero ngayon, may QR code na yung mga bagong Bago. titles. Oo, So, oo, mga oo. ganun Mas na mas malalaman okay. talaga. Scan mo. Pag-scan nila, punta sila sa Pero yung mga- lra.gov.ph. Pero mga lumang titles ngayon, walang, ano. Naka-assurance lang talaga. Pero mahirap kailangan din sa kasi. RD. Pa-check mo lang sa RD. Sinasabi talaga nila. Di ba, nakakausap natin na talagang sila sa title. Minsan sumasablay pag salat mo sa papel eh. Tingnan mo lang yung papel. Tech, pag tingnan mo ng papel, fake din pala. Eh syempre maganda yung papel. At meron naman papel talaga na piniprint nila, old paper na tinatawag. Meron may hawak talaga. Pero Oo, halimbawa, kasi diba, pag gumawa ng fake Boss, diba, disco, diba, ngayon may mga- bubusan mo lang ng kape yan, lumang title na yan. Yan, Totoo yun. para Kape, magkulay antique. babasain mo, patuto. Kulay Yung mga antique. ganyang usapan, alam mo, Ma'am Chi. Street smart ako.
Diskarte. Hindi totoo yan. Para naman malaman natin na totoo yung title natin, the best way talaga sa RD. Registry. Pero boss, di ba, may mga property na walang title, halimbawa yung tax deck. Tax deck. Tax deck lang. Kasi sinasabi na all tax deck daw yung mabilis pong ipaano, palagyan ng title. Kasi ang importante doon ay nakasulat sa, ano yung sinasabi mo, gazette? Sa LRA mismo, no? DENR, yung ibang Basta may, kunin sa kung wala man Sa siyang official records, gazette. Sa wala QC. siyang records, pwede mo naman siya palagyan. O, kasi sa may bandang Norsagaray po, walang title tax deck yung mga Hindi, binibenta sa ako, nila ang dun. experience ko naman, nawala yung title no, sa property ng tatay ko. Tatay ko, yung mga Anong ginawa mo? Nag-court pa kayo eh. Pag lost title, di ba? Lost Nag-court title pa. yun, nag-court pa kami. Ilang years? Isang taon at kalahati bago lumabas. At nakapangalan pa yun sa tatay ko. Tapos paglabas, tsaka mo palang tinransfer Oo. sa'yo. Hindi, sa binentahan ko na. Pero binentahan mo ay Diretso kakilala na. mo ding personal eh. Di ba? Hipag ko. Hipag mo. O, nandun na tayo sa pagta-transfer sa hipag mo. Ano ba yung mga dapat nilang intindihin sa Yun nga, pagta-transfer? yung CTC, Okay. So, Certified nandun na yung true. given. Certified true copy, tax deck, tax deck, tax tax clearance, certificate of no improvement kung PIN. wala. PIN Ayun, both PIN sides. number Oo. ng both At seller kung- tsaka oo, buyer. At kung patay, ang kukunin nilang, kunyari, patay, extrajudicial settlement. Pag naman ibebenta nila, pero patay yung may-ari ng property, ang pagagawa yung deed of sale, extrajudicial Settlement with sale. Yeah. So, pwede pa rin naman po. Kasi may pagkakataon na kaya nga binibenta yung property kasi namatay na yung may-ari. So, huwag kayo matakot pag may extrajudicial. Dapat lang din. Ginadyaryo lang Kasi nga, naman ganun yan. sinasabi Oo. nila doon, pag Saka bibili, sila- buhay ba yung may-ari? Huwag din sila matatakot kung ang bibilin nyo ay nakasangla. Mas legit yun kasi Sa nasangla. bangko. Oo. Mas legit yun. Pero, syempre, pag tutubusin nila, kung bibilin sila, Hindi, commitment na kasama lang sila. yan. O, kung May paano yung kasulatan din. may kasulatan sila kung paano. O, May sagot mo agreement. na yan. O, sagot ko to. Basta sa presyo ko. May ganun eh. Oo, tama, O, tama. may ganun yun. Mababa ko presyo, ako bahala dyan sa tutulos. Oo, pwede. No? Pwede. Natutunan ko lang yan kasi nung meron kami pinagawa kay Tony Janet. Oo. Ganon. Oo. Much better ka kumuha kayo na nakasangla. Kasi, basta sa bangko or Oo, sa legit, oo. ano, kasi na-check na nila Kahit yan. yun, na-check na kasi yun eh. Yun, pwede mo nang sabihin na legit yan kasi sinangla eh. Oo. Sa Kesa bangko. naman, kesa naman, Kasi na-CI na yun. yes, oo. Kesa naman ka, bibili ka lang na, ang ganda ng title, mukhang uring. Tapos pagdating mo doon, peke. Oo, tama. Make sure na, pag bibili kayo ng property, pumunta talaga kayo ng RD. RD talaga mo. Tatandaan yung kakagawa ng title sa recto, ha? Pag mag-ano ka ng title sa recto, ang pumupunta lang dun yung mga talagang may plano mang loko. Diba? Tama. Hindi... Kaya nga, yung title na nasa stepmother ko, Oo. hindi ko alam kung sino nagpagawa nun. Hindi ko alam kung siya or sino man. Hindi ko alam. Buti Kaya naman naman- nga, buti napacheck mo din mismo sa RD eh, no? At saka at least, Surrender ko lang sa nalaman RD, mo. kailangan surrender. So, Magagawa naman ng paraan yun eh. ayun. Mag-aantay ka nga lang Oo. at gagastos ka. Tulad dun sa Valenzuela, umabot ako ng 200,000 mahigit lang pagpaayos. So, pwede. Kung malaki namang pera, malaking property pinag-uusapan, kahit na malaki pera mo, worth it naman kasi babalik sa iyo. Sulit. Sulit din eh. Kahit i-shoulder mo sa umpisa, and then kung ibebenta mo nga talaga siya, at least mape-pressure mo na maayos. O yung bawi ka doon. Tsaka investments talaga ang property. Lalo ngayon, weekly tumataas ang gasolina. Papansin nyo ba yun? Every Tuesday tumataas ang gas. Ang pag-i-invest po, kahit hindi sa property, basta asset, like gold. Yes, Di ba? Si Mrs., no? Si Ate Carol. Oo, Gold. Si kagandahan Daisy din, nga, tignan mo ano? naman. Oo, may hepa na din yan. Tinawalo, taas na nga ngayon eh. Ay, Dalawang tama, beses alam tumaas niyo yung yun gold ni eh. Ate Carol. Hindi na Sa rin siya gold. makapagbenta ng gold ngayon kasi sobrang Sobra. Hindi ko pa nga nahabol yung isang 3.7 grams. wala, napakataas ko talaga. Hindi na talaga kaya. Tulad yung nakuha ko sa tatay ko, binenta ko lang ng 4 million, di ba? Oo. So, ano, tingin mo ngayon ilan na value? 12 million. Nasa 12 million. Kasi pagawa na yung, magagawa na Subway kasi eh. yung ano eh, Subway. Oo, yung Yung Subway ano doon. nila,
Wala. Mindanao Avenue, Sobrang lapit lang nila lapit dun ko sa lang. subway eh. Sobra. Mindanao Avenue? Oo, sa may Mindanao Ave. So, ayun. Meron kayong ibang may advice sa ibang first time buyers pa? Para i-ano natin to as pagkakataon. Kasi ang dami ko ding natatanggap. Hindi, ako kasi 'di ba, sa tulad natin sa experience natin, 'di ba? Na may kung ano nang hinahanap sa atin. Oo, yun. Oo, isa pa. Oo. Ako tulad ng license to sell. Para sa kaalaman nyo po, ano yun? Ano yun? Yung license to sell, ini-issue lang pag more than 3 hectares. Pwede actually natin i-apply yun. I-apply natin yun lalo pag malalaki. Sobrang lalaki na ng property. maliliit pangalan yung property Kaso yung sa atin, nagsimula kasi tayo sa maliliit na property. 6,000 square meter. Naibebenta natin yung property, power ng special power of attorney ng SPA. So, iatin muna natin sa ating tatlo. Pero ngayon, syempre, as company, katulad niyan, 32 hectares yan. Tulad ni yung ni Gian, sabi niya, pag may contract to sell na, usually hindi na kailangan ng SPA. Oo, sa bagay, kasi may usapan na tayo sa may contract to owner. sell na between owner tsaka yung seller. Pero, syempre, Pero at least, pag ng SPA, ano na yun? para kasi sa naked eye, sa hindi talaga nakakaintindi, tapos hihingi sila ng payo sa iba, yun kasi yung unang hahanapin. Tsaka sa Kasi University bihira of TikTok. Sabi nga, fake guru ka daw, boss. Di naman. Hindi pa may fake guru. Sinasabi Hindi lang kami namin guru. yung mga na-experience namin. Oo, Hindi sabi- kami nagmamarunong. Yung mga Experience lang po. palagi. Saka, Tsaka sa pagpapaliwanag lang din, boss. Oo. Oo. Kasi Kasi sabi mo meron nga, boss naman mo, na- kung confident ka sa ginagawa mo, At wala kang, pinapaliwanag at wala kang intensyon manloko ng tao. Diba? Hindi naman. Mararamdaman din kasi ng buyer yun eh. Lalo na kung yung ahente or ano. Mararamdaman nila kung sila'y ginogoyo lang or inaano lang, di ba po? Totoo yan. Kasi mas ano pa din yung intention is, lalo sa panahon ngayon, ewan ko parang nag-switch talaga ang mundo eh. Oo, mula ng pandemic. Mas Nag-reset, marami ngayon, nag-reset. Oo, nag-reset talaga ang mundo. mas marami ngayon naging negosyanteng puro bata. Passport. Investor, investment. Ang dami yung mga buyers natin, ang babata, in Nagugulat fairness, nga no? ako eh. Noong kapanahunan natin, oy tanda kapanahunan. Kapanahunan natin, siyempre wala tayong Yan, siya, knowledge. Wala tayong knowledge pa na mag-invest. Hindi ko nga alam bakit tayo sila. natin. Yung na-reset nga yung mundo. Ano? Hindi kasi open na ngayon ng mundo sa information. Tulad na lang to si Boss, sila Boss o yan, di ba? Nagbibigay din nga kasi sila ng, tulad ng ginagawa natin, ng kaalaman, ng katungungan. Kasi time na dati, kasi tinago sa atin lahat to eh. Di ba? Yung kapanahonan ng mga sinaunang negosyante, tinago talaga sa ating lahat kung paano talaga mag-acquire. Ikaw talaga ang lalakad para makakita ng supplier, para matutunan yan. Dati libro-libro pa no? Oo. Para matuto. Contacts nga, Yellow Pages di ba? Kung ano ka, mag-acquire ka ng Yellow Pages. Ngayon, search mo lang sa Google, ano kaya itong ano na to? Isang isang click lang, andyan na lahat ng impormasyon. Saka yung informasyon dati kulang. Lalo sa school. Sa Ayan ka na naman eh! kulang talaga. Diploma? Mada-downward side! Matadownwards ka na naman Hindi, dyan, siyempre, oh. kulang yan. Kasi kung hindi ka nag-aral. Oo. Kasi yung kaalaman din, sa school nga natin kinuha. Hindi rin naman. Hindi, totoo. Yung turo kasi dati, wala rin naman sabi nga Academic lang. Yung mga subject lang na English, math. Ganyan lang naman. Cut mo yun yan. Mag-research at mag-research ka pa rin eh. Alin? Pagdating sa mga gano'n. Basta naman tayo nung pangalawa na. Hindi, Okay lang yun? Hindi, okay lang. Di, wala naman problema Kasi kasi. yung mga nagtuturong teacher dati, wala rin naman ganun ka-broad na experience o kaalaman eh. So, Hindi. hindi rin naman natin sila Ito nga, di ba, sa school, di ba? Oo. Oh. Pinag-aralan pa sa Oo, tama. Pinag-aralan pa sa school yung real estate before. Hindi naman, di ba? Oo. Ang pinag-aaralan natin, more on computer. Mm-mm. More on technology. Mm-mm. Wala eh. Wala kang makikita sa REM.
talagang mga... Ngayon nga lang yung real estate management naging boom no? Ganun lang talaga. Dati nga pagkuha ng lisensya ng real estate, seminar lang. Ngayon, kurso na. Oo, ngayon kurso na. Totoo. Take ka na ng course. Ngayon nga, sabi ko nga, yung mga before na kumuha ng... At pag hindi pwedeng may ilang units ka lang na kailangan. Kailangan. 4 years na rin siya, no? 4 years na din. 4 years na. Hindi tulad nung araw, seminar lang. Kaya yung before na kumuha ng license noon, hindi na sila makaano ngayon, maka-renew. Kasi kailangan nila uling mag-aral. Totoo. Kasi may unit na eh. Totoo yan. Hindi na po pwede yung 2 months, 3 months. Hindi na. Oo. Totoo yan. Kaya din ako nag-enroll sa online ed. Kasi, syempre, nandito na, alam ko na yung gusto ko. Sa akin lang naman, ha? Kasi, alam ko na yung gusto ko. Alam ko na yung gusto natin, yung kung saan tayo papunta. At least, hindi tayo dina-downwards. Correct! So, ayun lang naman, di ba? Bash na naman tayo net. Charot. Ayun naman hindi naman tayo nagiging guru or nagiging fake. Again, experience lang naman ang pinag-uusapan natin. Saka mga opinion lang din naman natin. Kung ano lang yung po, sabi ko nga po sa inyo. Dumaan din po kami sa mga paghihirap. Sabi ko nga po sa inyo, kung ano lang po kami, ito na po kami. Marunong lang po kami muni-muni kung tawagin, mag-sightseeing, kung ano yung nakikita namin. Di ba? Pero hindi naman namin kailangan baguhin yung sarili namin para sa ibang tao. Ito na po kasi kami. So, ano lang naman yung boss kung ano lang din yung mga experience na sinabi nyo, yung mga downers na inano nyo, pwede naman nilang kunin or magbaging idea para sa kanila. Kung yung Kung ayaw nila, hindi diba? wag. Kung ayaw naman, Oo, kasi kunin. opinion is, hindi naman po tama, hindi rin naman po mali. Diba? Tama. Galing ni Daisy talaga. Malapit. Wala naman kasing bayad eh. Baka makapalitan na ako! Nabasa ko lang yun, ma'am. Hindi nakakatawa kasi malapit na ako bumilib kay Daisy. Kasi tuwing may kainan tayo dito sa birthday, lagi lang dito eh. Ano ba naman niya? Inamoy na naman niya. Freelance agent po namin si Daisy. At saka kami, kung kinukuha namin mga agents, mga freelance, ibig sabihin hindi po kami namimilit kung nagtatrabaho Hindi na ako, ma'am, diba? Okay lang yun. Pwede. Kalabahin mo. Regular na po si Daisy dito pala, sorry. Nakalay kasi ko, kinuha nga namin regular kasi napatunayan naman niya talaga yung pagiging loyalista at pagiging magaling talaga since 2022. Wow, that pala may tataka, 2022. 2 years na din, ano? Papatulong nga yan 3 hours. Sano? Ano daw mga na... Uy, marami na po ako napundar ng gaya ng tree house. Ito maganda. Ito. Sige, Sige, Daisy, ano mo nga? Yung una-una natin, boss, na nakapagpatambak ako kasi yung lugar namin bahain. Okay. Nakapagpatambak ako ng 2 hollow blocks yung taas. Tapos? Tapos, nakapagpayos ako ng CR at lababo. Nagpa-tiles na ako. Tapos yung gamit, na kumpleto. Ngayon may aircon pa ako. Nakakatawa, Yung pambil na lang po. Yun, at least may katatrabuhan ko pa rin yung pambil. Parang may ano tayo. Plus gumanda ka, no? Asa na nga naman yung mga napakakapal mong salamin? Di ba ba Hindi na sinusuot? po. Ito, yung kontak ko, pang 1 year siya. Parang naka-contact lens pa pala mo, lola mo. Pinakilay ko yan. Sabi ko sa susunod, Sponsor. pinapatay next project namin. Tsaka ang ganda sa kanya, yung kanyang pinagpaguran, nakikita niya. Oo, may kinahihinat. Alam, may narinig kasi ako kay Ma'am Chit dati na sinabi niya na hindi siya natatakot labas kasi alam niya may parating na may parating. Yung gano'n, naano ko din yun eh. Kasi metras ako yung nagpipigil ako sa sarili ko na parang nakastop lang din ako. Pero kapag Galing. Ganito yan. Sabi ko. Pag-usapan na namin ni boss yan. Pag marami kang pera, ang lakas ng energy ng pera. Money is energy. Ayaw mo man siyang ilabas, kusa yung lalabas. Oo, totoo Hindi yun. man tayo Sa iba. Paikutin pamilya mo yung natin, di ba? Nagkakasakit. Yes. Sa ganito, biglang may nangailangan ng Di tulong. ba sabi nga, yung iba nga, di ba, pag pinag-ipunan ko yan, pagkatapos may na-hospital. No, ganun lang. Totoo. Parang tita mo yun. Ayaw. Di ba? Oh. Nag-ipon siya, wala siyang ginawa nung kabataan niya. Puro ipon lang. Puro ipon, puro trabaho. Tapos ang ending, ngayon, lumabas kay yung asawa niya, asawa niya, bedridden for 7 years. Tapos, parang naka-8M din siya. Doon lahat ng parang sa makatuwid, Yung lahat ng property. ipon niya, lahat ng iniipon niya at pinagtrabahuhan,
doon lang Shoot din sa bangag. lumabas. Opo. Kasi, totoo yan, nabasa ko yan kay Ken, meron akong pinapanood sa YouTube tsaka binabasa. Kalimutan ko yung pangalan. Basta, hindi. Kaya ano, can you imagine? Last mo na yan, boss mo! wala na ako mapikon dito. Basta yun nga, money is energy. Kung hindi nga natin siya, kailangan talaga nagsisirculate siya. So, the more na iniipon natin, hindi natin sinasabi, hindi natin binabarag yung term na ipon. Ha? Ayan na naman, Tsaka yung ipon o Hindi namin nasabi ko patos Katulad kayo. yun sa words mo sa akin eh, Na- di ba? Ako, iipon talaga ako eh. Hindi, ito. Nag-iipon Sa talaga aming ako. tatlo, si Boss Bong mahilig mag-gan lang ng pera. Oo, di ba? Tsaka nangihinayang Naiipon siya ako, lagi. naiipon. Gastos. O, Pero ngayon, sabi mo nga nun, Nag-out of the country. yung pera is energy yan. Pag ayaw mo, totoo nangyari. May pinagamitan kaming iba eh. Hindi Hindi sa man inyo sa napunta. amin, sa iba. Sabi ko, totoo yung sinabi ni boss. Kaya ito, sabi ko, pag may dumating, enjoy na natin. Oo. Kasi, at least eh, tapos na nga yung Saka galing. Na-enjoy mo ang Hong Hong Kong. Kong. Saka Macau. Ako na nakaraan kasi 'di ba sabi ko wala pa akong bet, wala akong ano. Pero may mga inquiry ako. Tapos yung pera namin nandun lang sa lalagyan, 'di ba? Sabi ko bakit ganun? Parang out ng out. So, humingi na ako ng ano nung pamahay na ko eh. Pati pag hindi pagligo, pag may tripping, ginagawa ko na ako eh. Yun nga, sabi ko, siguro kailangan namin nga, hindi pa nakakabili ng aircon nun, boss? Mainit eh. So, parang tinitiis ko yung sarili ko. Oo. Pero meron naman kaming Pambili. pambili. Oo. Tapos kawawa kasi yung mga anak ko dahil natutuyo ang pawis, may sipon, may ubo, ganun. So, sabi ko nga, sige na nga, bili na nga tayo. Meron pa naman matitira pag bumili ako eh. Tsaka alam ko namang na may ano pa ako. Diba? Yun, mga ilang araw, nakashoot ako ng nito. Oo, diba? Diba? Oo. May kapalit. 297. Saglit lang. Mas malaki pa yung bumalik. Bumalik. Oo, tama. Ganun. Nangyari O, sa mga ilang akin. aircon na ba Nangyari din sa akin yan, boss. Basta yun lang Pag muna. nag-release ako ng nagbigay ako sa mga magulang namin. Oo. Kinabukasan meron tayo triple. Hindi pala kailangan nakastick lang ng gano'n, ano. Kasi Kailangan open. totoo yun na contrary sa pinaniniwalaan ng karamihan. Kasi the more you receive, di ba sabi, the more you receive, yan, ipunin. Kasi wala tayong madudukot. Pero di nila alam na the more that we give, the more na we receive bumabalik talaga siya Tapos yung maluwag ka sa loob mo. Oo, yung pagbitaw. Na hindi masama, puro sama ng Ito, loob. maraming alaga ito sa sa bahay na nagbubuntis. Meron kami mga angels doon. Kaya sabi nila, sabi ko nung una, kaya nga ako nagtomboy para hindi mag-alaga na Pero ang ending, mas marami akong alaga. Promise. Pero okay lang. Pinapagatas doon, Pero pinapadaya. okay lang. Kasi yun nga hindi naman din yung blessings di talaga, hindi nawawala Andun talaga siya. Umiikot lang. Talagang kailangan lang umiikot. Tsaka binibigay mo siya ng maluwat sa loob. Pag naman yun ang hihingi at kaya naman, bibigay. Oo. Tsaka, Alam mo naman, pag-aabusuhin kami. marami na akong nabarag na mga abusado. Yung mga tipong nasa bahay lang. Kaya Di ba? Pupunta lang ng bahay pag nangangailangan sila. Kasi, yun magpalabigay tayo di ba? Pero wag naman abusado. Kasi marami na akong nabara talaga sa part na yan, na nandito ka lang pagka may kailangan ka. Nung kami ang isang beses na ngailangan sa'yo, isang beses Nababayaran lang. naman yung araw mo. Nababayaran ka naman namin. Anong nangyari? May dahilan ka kagad para hindi ka dumating. Di ba? Tapos ngayon nakakaamoy ka na naman ng easy money. Di ba? Ayun ang medyo yung isa din, yung sipakwa natin. Di ba? Sabi ko, Ayun pa, yun sabi ko sa inyo, di ba? pinagbigyan ko Yun, kayo. naramdaman ko yun. Sabi ko, huwag niyo. Oo, sinabihan kami ni Ma'am Kit Huwag na doon. ikaw kunin. Iba pakiramdam ko dyan sa pakwanan na yan, huwag niyong kunin yan. O, ayun na. Dahil mabait ako at nirecommend ng kuya ko, at matagal rin naman kasi nagserbisyo sa atin yung taong yun. Kaya lang, naawa din naman siya daw sa, hindi ko lang kung pamangkin niya yun Talaga kasing may sakit. So, inano ko na kasi, yun nga, may sakit. Siyempre, yung willingness natin na hindi lang naman yung makukuha, yung may bibigay din nating luwag. Kaya lang, yun nga, nangyari, di ba? May mga tao na hindi nila nakikita yun, na nakikita lang nila, yung puro kanila. Pero yung katulad nun na nangyari yun, kaya nung kinausap ako ulit, di ba? Nung diniretso ko na siya, kaya pala sabi ko,
Kaya pala, ganyan yung tita ko sa inyo eh. Dati pinagtatanggol ko Pumunta pa kayo. yung pakwanan na yun, pumunta pa sa tita niya, hindi niya alam doon siya nakatira. Oo. Hindi, dinala pa ni ka, ano, Oo. papabling doon? Hindi, Oo. siya lang. Oo, nilalapit niya ulit yun, yung pakwanan na yun. Ayun nga, kaya alam naman natin kung kailan magbibigay ng maluwat. Kaya sa akin nakakalusot yung mga first timer. Pero sabi ko nga, isang beses lang yan. Kasi pag yan, inabuso nyo at nakaramdam kami ng hindi rin maganda, iba rin kasi yung energy nun eh. Kaya, yan lang. Usapang ano na tayo, wrap up na natin to. Sa susunod, pag tayo ng bisita. Actually, si Daisy padaan lang talaga dito to. Kaya sinamantala na namin na makasama. At least makuha din natin yung opinion niya. At meron pa kayong ibang pwedeng i-share o... Or downwards. Sa lahat po ng sumusubaybay sa amin, Sa lahat po na downwards sa amin. Panoorin niyo po lagi yung podcast namin. Oo, Yung lagi episode kami 3. may i-share sa inyo palagi. Kasi everyday naman kami na laging may new adventure. Meron nga pala akong boss sa meron akong naisip na bagong idea eh. Ano? Tsaka na. Okay, so yun lang. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung may ilan-ilan man na nakikinig sa usapan namin dito, available kami sa YouTube, sa Spotify habang naglalaba or para habang nakalak yung phone. Meron din po kami doon. Search nyo lang Treehouse Real Estate Podcast. Meron din po kaming Facebook page, Treehouse Real Estate and Ventures. Nandun po yung logo namin. Tapos meron po kaming binubuo na community. Hindi pa po siya ganun ka-active ngayon, pero asahan nyo po sa mga susunod na araw, magtuunan na natin ng pansin yan, ang Treehouse Real Estate and Ventures Community. Yan. Search nyo lang sa Facebook yan, ha. Maraming salamat. Once again, I'm Kowi. And I'm Chit. And I'm Sir Bong. And I'm Daisy. And we are the... Charot. Thank you for watching. Bye! Salamat po! Hi, bashers! Hi po kayo! Ganon! Ganon! Ganyan lang! Ganyan lang.